ano po ba yung appreciation na ganong klaseng ebidensya? Kasi nga, hindi daw siya notarized at hindi rin siya, hindi rin naman si Director Matibag ang nag-execute ng affidavit, di po ba? So parang ang pwede lang niyang gawin is sabihin na ginamit nila ito sa kanilang investigasyon. So yung premise kasi nitong lahat ay pag mayroon tayong tanong ukol sa kung ano ba ang nangyari, ano ang katotohanan, gumagamit tayo ng ebidensya. And yung rules on evidence natin sa Pilipinas, nag-evolve yan over time dahil batay doon sa ano ba yung mga mukhang magpapakita ng katotohanan or authenticity batay sa ating experience, no? Karaniwang experience natin. Yung issue ng napirmahan ba o hindi, totoo naman po talaga na pag tinignan niyo po yung rules on court natin, isa po yun sa mga pamamaraan na i-authenticate ng isang dokumento. And in the particular case of an affidavit, normally kailangan sumpaan talaga siya notaryado para kung hindi nagsisinungaling yung gumawa ng affidavit ay pwede mong pabuwalaanan tapos kasuhan siya ng perjury. Pero hindi po kasi yun yung issue kahapon. I think yung purpose ng prosecution kahapon was just to say na nagkaroon ng investigasyon kasi nakakuha sila essentially ng tip. Parang yun yung effect Parang intel. Parang intel lang. And yung intel, hindi naman po kailangan notaryado upang marinig. So yun yung sinasabi nila ni Congresswoman Luistro kahapon na pinepresenta namin siya para lang for the purpose of the fact na, or to prove the fact that there was an investigation and kung ano yung nag-tip off dun sa investigation. And hindi so much na totoo yung sinasabi ng affidavit na iyon. So I think intelihente, matalino naman enough, hindi lang yung mga senador, kundi yung publiko. And lalo na dahil tinutulungan, ginagabayan naman ng media, kung paano i-appreciate yun, na mas makabubuti sana sa katotohanan kung narinig natin yung buong dahilan or yung buong affidavit na yon instead of it na hindi na naman natin siya nakita, so parang may putol nga yung storya. Sa tingin niyo, paano ito gagamitin ng depensa sa kanilang cross-examination? Well, if mayroong affidavit na hindi notaryado at naibigay ito sa NBI at nag-imbestiga sila, malamang sa malamang iipitin ng depensa yung NBI or si Director Matibag sa punto na ginawa niyo yung investigasyon na ito na hindi naman talaga sineryoso or parang hindi naman seryoso yung threat. So hindi porke gumawa kayo ng investigasyon, ibig sabihin nun dapat paniwalaan na seryoso yung mga binitawan na salita ni VP Sara. I think yun yung isang way na aatakihin nila. Malamang susubukan din nila ipa-expunge yung dokumento na iyon or pagbawalin yung impeachment court mula doon sa pagtingin kung ano yung nakasulat doon sa di umanong affidavit or salaysay ni Las Canas. No? Pero malalaman natin yan today sa cross-examination.